Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod, ay muli pong nagbabalik at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at magumpisa na po tayo, mga kababayan. Komentuhan po natin ang pahayag po ng ating Vice President dito po sa paggunita po. Nakaisang taon na po, mga kababayan, ang ginawa po nila sa dating Pangulo. At siyempre po sa pagwarak at pagwasak po ng ating soberenya, mga kababayan. At dahil po sa politika, grabe pong pamumulitika, lahat po ay nilabag na nila, mga kababayan. Pakinggan po natin ang ating Vice President sa kanya pong pahayag para po sa ating mga Pilipino kung paano po nila binaboy ang ating soberenya at ang ating judicial at kung paano po nila inapi at ginawa pong parang hayop ang dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin ang ating Vice President. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, ginugunita natin ang unang anibersaryo ng isang kaganapang sumubok sa ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process at rule of law. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta. Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangang manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. Walang sino mang Pilipino ang dapat pagkakaitan ng proteksyon ng ating saligang batas. Sama-sama nating itaguyod ang isang Pilipinas kung saan ang batas ay kalasag ng katarungan at ang ating soberanya ay iginagalang ng lahat. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Maraming salamat po, Vice President Sara Duterte. Kahit po alam po namin na sobra pong lungkot ang inyong buong pamilya sa nangyari po sa sobrang pamumulitika. Dahil pati po ang ating saligang batas, ang ating soberenya, dahil po sa katakawan nila sa kapangyarihan at dito po sa pera ng taong bayan na puro issue po ng korupsyon, ay talaga pong binaliwala nila. Kaya nga po yung sinasabi nyo, yung batas po ay nabaluktot na. Hindi po ba naging bendalo at napakaraming break the law ang nangyari po't nakita ng mga Pilipino. At umaasa naman po kami na magkakaroon po ng katarungan ang ginawa po nitong mga tao na ito na talaga pong nagpagamit at halos po yung nagkampi-kampi para po matupad ang kanilang mga hangarin na hindi maganda sa ating bansa. At ngayon naman po, mga kababayan, ay natutuklasan na po at pumuputok na po at lumalabas na po ang mga baho nila. Hindi po ba na talagang nagamit po ang pera ng taong bayan sa mga pangsariling interes lamang? At nakita naman po natin, pinaputok po ng ating mga Marines, talagang pera ng taong bayan ang ginamit lalong-lalo po sa ICC, mga kababayan. At syempre po ang nagsasakripisyo, ang pinakamagaling sa kasaysayan ng ating bansa, si Rodrigo Roa Duterte. Ang dating Pangulo ay nagsasakripisyo dito po sa mga gahaman at sakim sa kapangyarihan at pera ng bayan. Kaya po tayo umaasa na ito pong mga tao na ito ay darating ang panahon na ang mga taong ito ay dapat managot, lalong-lalo sa ginawa nila kataksilan, taksil at hudas, mga kababayan. Talagang pinagkalulo nila ang isang Pilipino at ang ating soberenya, ang ating judicial
ay talaga pong binastos nila at wala po silang kagalang-galang at respeto sa ating judicial, mga kababayan. Kaya po tayo po yung umaasa na ang mga taong ito sa mga darating na panahon ay mananagot po sa batas, sa dami po ng mga pinagagawa nila. At syempre po, ang panlaban po natin dyan ay ang ating po mga panalangin. Dahil sa panahon po ngayon, wala pong tagapagtanggol ang ating bansa. Wala po tayong nakikitang tagapagtanggol na sinasabing pinag-aral ng mga Pilipino, pinakain, binigyan ng allowance, pinasweldo, may retirement pa, pero wala po tayong nakikita na tagapagtanggol ng mga Pilipino. Ang nakita po natin, tagapagtanggol po ng mga politikong umabuso sa kanilang kapangyarihan. Hindi po ba? Nagamit po yata ang karamihan sa ating mga men in uniform. Kaya po nangyari ito sa ating bansa. Pati po ang ating pong soberenya ay hindi man lang po natin nakita ang mga men in uniform na ipinagtanggol po ang ating malayang bansa sa mga dayuhan. Nagpagamit po sila, hindi kaya. Mabuhay po kayo, dating Pangulong Duterte, mabuhay po kayo. At ang dalangin po namin ay ang inyo pong kaligtasan kahit po alam po namin na mabigat po. At talaga pong grabe ang ginawa po sa inyong pahirap. At kami po tuloy-tuloy na nananalangin na kayo po ay madugtungan pa po ang inyong buhay at kalakasan para po sa mga darating na panahon ay makita naman po ninyo ang katarungan, lalong-lalo po sa ginawa po sa inyo, ay makita nyo po, makamit nyo po ang katarungan. At ganoon din po sa ating Vice President, at tayo po at kami po, kaisa po na nananalangin na maingatan po ang ating Vice President na siya po ang muling magbabangon sa karangalan ng Pilipinas at syempre po sa pagkakalugmok ng ating bansa. Ang Vice President po ang isa po sa pag-asa po natin na muli pong makabawi at makabalik at makaahon ng ating bansa at syempre po ang mapanagot po lahat ang gumawa ng mga kasamaan sa ating bansa, lalong-lalo po ang mga hudas at taksil at magnanakaw. Hindi po ba, mga kababayan? Tuloy-tuloy po tayong manalangin at tayo po yung makaisa. At syempre po, ang ayon na rin sa ating Vice President, hindi po natin kailangan ng dahas. Hindi po natin kailangan ng dahas, mga kababayan. Ayon na po sa ating Vice President. At tayo po yung makaisa sa lahat po ng panawagan po ng ating Vice President at ang pamilya Duterte. Tayo po yung nakikiisa sa lahat po ng kanilang mga panawagan. At syempre po yung pag-iingat. At tayo po yung mag-ingat, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan sa inyo po mga dasal. At syempre po, tiis-tiis lang po tayo. At syempre po, ang mabisa po natin panlaban sa mga kasamaan sa ating bansa ay ang ating pong matibay at pagkakaisa na panalangin at dasal. Maraming salamat po. At tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. Muli po mga kababayan, paalam po muna. Bye-bye!